trabaho, marami ako. Kasi pwede naman kasi kasi magandang kitaan pag ganitong kuwan lang sa pagkain, eh, walang nagtitinda ng pagkain din sa labas, kokonti lang, eh. Uy, O okay. kaya ngayon kung gusto ko kung kuwan, kung ano, marami ako. Tamad lang ako magluto dahil napuyat kagabi. I see. Oo, meron ba may mga advanced celebration na kagabi? Ano yung, pinaka-highlight po sa celebration ng Chinese New Year diyan po sa Taiwan? Kagabi ang ano dito, ang pinakasalang, family dinner. Okay. 'Yun ang Mhm, kuwan kagabi, family dinner 'yan. Ang mm. pinaka mga kuwan, mga special na pa Chinese food, lalabas lahat 'yan. 'Yun ang ano dun, nasa 5 hanggang, kung konti lang pamilya, nasa 10 putahe lang anihan nila. Pero 'pag marami, 20, 30 gano'n. I see. Kaya As lang may in isda, baboy, mhm, lahat ng seafood, 'yun ang marami, prutas marami din. okey. Oh, depende sa pamilya niya kung anong pagkain yung gusto nila. Halimbawa, ano yung pinaka the best po ng mga pagkain na inihahanda? Anong luto sa isda? Ano gano'n po? Ang isda naman kasi karamihan diyan is ano, steamed, kung hindi steamed yung sweet and sour, Mhm, pinirito gano'n ang ng isda. Ngayon sa baboy naman, alam yung legs ng baboy, inaadobo nila yun, mhm. hong tawag nila dun hong sauro. O yung manok naman, buong manok steam nila, yung sa atin pinaupong manok, saka na lang hati-hatiin 'pag i-serve. O yung buong manok, yun ang gagawin nilang sabaw. With lots of cordyceps, lahat ng Chinese medicine nilalagay. I see. And, ang start po ng kainan hanggang hanggang umaga, Basta paano po? basta pagkatapos sa gabi, ang pagkain nasa mesa lang. Hindi mo puwedeng itago 'yan. Kung sinong kakain, lahat ng sobra hindi mo puwedeng itago, Okay. para sagana buong taon. Mhm, Nasa mesa lang 'yan, kahit ng gustong kumain. mm. How about yung mga matatamis na mga pagkain? Ano po yung, karamihan sa mga inihahanda at ano yung simbolo po niyan ng mga matatamis na pagkain? Yung tikoy, Okay. yung pinaka-ano nila kasi nga ang symbol ng tikoy, yun bang 'di ba malagkit 'yan para sa yung sama-samang pamilya. Mm. Okey. Aside po niyan, walang bawal po na na karne, lahat puwede na ihanda? Walang bawal, walang Hmm, bawal. Sa mm. gulay ang bawal ampalaya kasi mapait daw 'yun, hindi Okey. pupuwede sa New Year 'yun. Mhm, 'Yun mhm, ang ano nila, yung ampalaya. oo. How about sa mga shapes at, sa color, meron din mga paniniwala doon, ma'am? Sa kanila 'di ba pinaka-kuwan nila red, Mhm, pinaka-lucky color nila red. okey. Black ang ano, saka yellow. Ang Kasi bawal? ang yellow kulay, ang yellow kasi kulay ng patay, eh. Ay, okey. Oo. So, bawal Dito yung patay, binabalot nila 'yan ng yellow, yellow na ano, na kumot. mhm, Kaya yun medyo inaanuhan nila. oo. And also sa numbers, may mga bawal din po ba na dapat i-mention or gawin? Wala na, yung forecast ang pinakakuwan diyan kasi ang forecast parang patay na yun, eh. Oh, Pero hindi okey. naman nila inaano yan. Ngayon ano na, hindi naman na kagaya nung unang panahon na talagang masyadong tradisyonal. Ngayon wala na silang masyadong mga, anong tawag mo diyan, mga bawal-bawal. Ang bawal Mhm. lang magwalis, maglinis. Okey. Oo. Nag-e-evolve din Dapat po ka pala, oo. Oo, nag-e-evolve, hindi na kagaya ng dati na masyadong tradisyonal. Mm, Dati tradisyonal, daming bawal. Ngayon lang, bawal magtrabaho. Kaya kahit na kuwan na siguro mamaya gagalaw ako, maghuhugas ako ng mga pinagkainan nila. Dahil kahapon anong oras kasi ako natulog, eh. 'Yun ang okey. ano, mag-aayos Oo. ako ng kalat nila. Pero gaano po gagalante yung mga Chinese once na Chinese New Year celebration po? Siyempre yung mga mayayaman talagang maglalabas ang mga 'yan. Oo. Yung mga may kaya talagang hindi mo 'yan ano, pero marami din kuripot kasi nga ang hirap ng kumita ngayon, eh. Tama, opo. Ang hirap ng kumita ngayon kaya, kung ako lang naman, simple lang naman sa amin kasi nasanay naman na kami ng mga anak ko na simple lang, eh.
Ilan lang naman kami, apat lang. Kaya walang ano. Kasi na dito, sa unang araw, dapat kayo magpapamilya lang. Ikalawang araw, dalaw sa tatay. Ikatlong araw sa nanay, side ng nanay. Ganun yun. Ganun po pala. Pero ilang araw talaga yung celebration po ng New Year para sa mga Chinese, ma'am? Ang celebration ng New Year, mahaba kasi eh. Ano ba hanggang kailan ba? Kasi basta ang pagkakaalam ko, nasa 5 to 10 days yan eh. Okay. Mm. Kasi pag-open pa nila ng business, ang ano ng celebration ng New Year hanggang hindi mag-ano ng anong festival yun? Spring Lantern Festival? Festival. Mhm. Okay. Kailangan ano pa nila yan, ang Chinese New Year talang sakop niya hanggang Lantern Festival. Yung Lantern. Lantern Festival, yun ang pinaka-end talaga ng Chinese New Year. Okay. Oo. So, ano yung pinakabongga sa observation po ninyo? Doon na sa last day, yung Lantern Festival na? Or sa pagsisimula? Sa pagsisimula, Mm. andyan lahat ng pagkain, andyan lahat ng pera. Ganun. Mm. Pero may Oo. mga fireworks display din. Gaano ka bongga po dyan sa Taiwan, ma'am? Ay, naku, bongga dito, lalo ng mga temple. Sa kagabi nga, hindi ka makatulog dito sa paligid ko dahil ilang temple meron dito. Mm. Sa akin, nasa 5 yata. Diyos ko po, ang ingay. Okay. Oo. Ano yung ginagawa? Nagpapaingay? Nagpapa-fireworks? Ganun po? May Hindi, mga music? fireworks talaga. Fireworks talaga. Oh, Hmm. okay. Ang So, ingay talaga. Ang oo. ingay. Ano yung Mabuti belief na lang. doon sa pag-iingay, ma'am, at sa fireworks po? Word of evil. Okay. Pinapalaya sa mga demonyo. Mhm. Yun ang ano doon. Pero kayo, nagpapaputok din po kayo doon na nanonood na lang sa fireworks na, ma'am? Sus ko, lahat ng kapitbahay mo, magpapaputok ka pa. Ang hirap maglinis kaya ng magwalis ng kalat ng fireworks, dumidikit. Oo. I see. Okay. So, kung may opportunity lang, ay sabi mo kanina, nagbebenta ka. Ano yung kadalasang ginagawa ng mga Pinoy pag ganito, may bakasyon sila? Kung may employer ka, for example, binibigyan ka ba ng holiday? Or ano yung trend po dyan sa Taiwan, ma'am? Ang trend naman dito, marami din ang employer na sa mga career nagpapa-day off ng Chinese New Year kasi natural na talaga yon. Sa Mm. mga factories, day off nila ng hanggang Monday, hanggang next week. Mm. Pero ang mga caregiver kasi, minsan kasi dahil sa pasyente ang hawak nila, kaya hindi sila pinapa-day off. Okay. Walang mag-aalaga. Mm. Pero may Yun ang extra, ano doon. yung nagbabantay na walang day off. May red envelope ang mga yan. Oo. Malalaki ang red envelope ng mga yan. Nice. Sa mga factory naman dito, yung way yan na tinatapakain nila bago mag-Chinese New Year. Ang daming Pilipinong yumaman dyan. Nananalo ng sasakyan, pera. Ang daming Pilipinong nag-ano dyan. Oo. Nung last Sunday nga, sa Chungli, may isang Pinay na nanalo ng 500,000. Wow. Yung pagkaskas lang. Tapos 30,000, 50,000, sunod-sunod sila. Dami nila. I see. Sa loto. Diyan, kahit na hindi nila national, pwedeng manalo? Oo naman. Pwedeng manalo Lahat naman dito basta mas maganda pa ang treatment ng Taiwan government sa mga OFW kaysa sa asawa ng mga Chinese, no? Kaya nagre-reklamo na rin kami ngayon, no? Oo. Bakit po? Ano yung reason po dyan? Lahat ng benefits kasi, marami silang benefits na wala sa amin eh. Okay. I see. Saka mas lax ang government sa kanila kaysa sa amin. Mahigpit ang government sa amin. Sa kanila, kahit gumagawa sila ng kalokohan, okay lang kami. Pag gumawa ng kalokohan, multa ka agad yan. Paano po? Anong mga ipinagbabawal po talaga na may mga penalty pag mahuhuli dyan? Online selling. Okay. Yung nagpa-part-time ka dahil wala yung kontrata.
Yun ang mga trending dito. Saka marami ngayon kababayan natin ang nakasuhan dahil sa pagbebenta nila ng ATM nila. Nakasali sila sa fraud case. Okay. Ang dami ngayon. Kaya yung dapat ang sabihin sa mga magbabalak pumunta ng Taiwan, if ever na mag-ano sila ng yung ATM nila, huwag nilang ipahawak sa kaibigan o ano nila dahil marami ang nagbebenta, marami ang napahamak dahil sa kagagawa ng kaibigan kamag-anak. Ay, naku. Kamag-anak lang po pala din yung ano. Pero anong Oo. skema nun? Ano, ino-offera ng malaking halaga para ibenta yung ATM, ganun, ma'am? Oo, 10,000 above. Okay. Mm. Tapos Yung hindi mo, latest nga nitong January, bago mag-Chinese New Year, oo. meron pinutulungan sa akin na kumuha ng taxi galing siya ng korte kasi nga walang makuha ng taxi nung araw kasi lakas ng ulan. Mhm. Eh, siyempre may mga kakilala na pwedeng pakiusapan, gabi na. So, nagtawag ako. Ngayon, Mm. nalaman ko na diyan sa Pilipinas, may isang tao, nagtatrabaho sa Manpower, bumibili ng ATM. Ibinebenta niya. Kamag-anak pa niya. Ngayon nangyari, ibinenta niya yung ATM niya. Ipabalik siya ng Taiwan, nag-apply siya ng Taiwan. Pagbalik niya ng Taiwan, sa airport pa lang pinosasan na. Ay. Kaya nga, sana nitong bagong taon na to, hindi mangyayari yung mga sa airport pa lang napoposasan ng mga workers. Ang dami kaya. Yung papunta ng Hungary, papunta ng Czech Republic, stopover sa Taiwan, napoposasan sila. Mm. Ang dami natin kaysa ganyan ngayon dito. Oh, I see. So, hindi alam nung nagbebenta ng ATM nila na fraud pala yung or ganun, sindikato yung papasukan nila. Ang alam nila kasi nakakuha na yan lagi kami nagbibigay ng sa Babala? Facebook, nagbibigay Oo. kami ng mga babala. Wala Yes. may Oo. matitigas talagang ulo. Oo. Naku, sinusugal, no? Ang ano nila. Ang sugal talamak din ang sugal dito, talamak din ang drugs. Mm. Talamak din ang drugs. Isang hawak ko ang company. Isipin mo, dalawa lang ang malinis, lahat drug addict na. Naku. Ano yun sila? Mga Pinoy ba yun ba? Mga Pinoy. Naku. Kaya kung anong nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas, ang nangyayari na rin dito. Mm. Hindi nyo lang maramdaman kasi syempre walang binabalita na inaano lang nila. Pero sa totoo lang, kung ikaw nasa nasa frontline ka, kagaya ko, humahawak ng mga workers, alam mo kung ano nangyayari sa paligid. Oo, tama. On the aspect na naman po ng away sa pagitan ng Pilipinas at China, affected din po ba mga Pinoy dyan sa Taiwan? Sa totoo lang, yung mga away-away ng China sa kakakon, parang sa tagal na ng kaso na yan, ha? 30 years na ako dito sa Taiwan. Hindi ko alam kung bakit dyan sa Pilipinas isinesensationalize yan. Sobra. Ginagawang sensationalize na, if kung tutuusin mo naman, ang China sa totoo lang nang pupunta ako ng China. Sa loob ng isang taon, 4-5 beses ako napupunta ng China. Ang sinasabi ng presidente nila, hindi sila mang-aaway ng kapitbahay. Okay, nagkakaroon sila ng problema sa dagat. Pero may nakita ka na ba o may nabalitaan ka na ba na ang China ang nag-trigger ng giyera sa buong mundo? Prangkahan na lang tayo. Parang wala. Ang China ang nag-umpisa. Kung inano mo yung tungkol sa Hong Kong, di ba yung sa yung opium war ng Hong Kong at British, di ba? Britain ang nag-umpisa doon para makuha nilang Hong Kong. Sa tinagal-tagal ng panahon, siyempre, noong unang panahon, yung mga nananakop, ganyan-ganyan. Pero nitong way back 19th century hanggang ngayon, wala akong nababalitaan kasi nagre-research din ako eh. Kaya ang pinagtataka ko, bakit ang daming lumalabas na ang China ganito, ganyan, ang bubuli ang China. For the fact na kung
punta ka sa China, makita mang katotohanan, isipin mang katotohanan, wala eh. Wala kang maramdaman na ano sa kanila. Sasabihin nila yung mga andyan, na mga Chinese na gumagawa ng kalokohan. Alam mo ba na ang mga yan wanted sa China? Ang higpit ng batas ng China. Mm. Sa China, once na nag-away kayong dalawa, sa kanila hindi uso ang patayan. Sa korte kayo magharap, pera-pera lang yan. Lahat sila pera, lahat ng kanila pera, korte. Sa kanila ba, korte. Maglakad ka sa China, magdamag, walang ano yan. Ang linis ng China. Sa kagandahan sa China, pag nag-away kayong dalawa kayong mamumulta 10,000 RMB. Yun. Mm. O sino mag-aaway nun? Magkano ang 10,000 RMB sa Philippine money? 70,000. Nako, ganun kamahal ang penalty. Oo, away lang yan ha. Oo. So magkikipag-away ka pa ba? Hindi na. Kaya nga sa kanila sabi ko nga, dati-dati ang mga Chinese, sabi ko pag namamasyal, di ba, sila sabi nila masyado daw silang magulo. Ngayon ang Chinese, pag namamasyal, pag may tumitira sa kanila, ganyan, nagsusuri sila. Kasi nga, takot sila sa 10,000. Mga Chinese pa, kuripot. So, ibig sabihin, ang disiplina ay na-instill na talaga, no? Ganon. Ang ganda ng disiplina sa Oo. China. Kaya hindi ko matatakot talaga. Matatakot ka sa gobyerno nila kung gumagawa ka ng mali. Nung mali. Pero kung i-compare ko naman, sa totoo lang gusto ko rin na magkaroon ng martial law sa Pilipinas para sa ganun na-instill ang disiplina natin eh. Ibang-iba ang mga Pinoy. Ay, iba. Kagaya ng bagong case dito sa Taidoc. O ano nangyari? Pinoy ang gumpisa ng galo. Bankrupt ang factory. O di yun. Ganun. Bankrupt ang factory. Ang daming kon ngayon, kaya mahirap magsalita. Sabi ko nga sana itong mga nangyari nakalipas na taon sa itong Chinese New Year, lahat magbabago. Oo, sana po ano. Mga pangit sana hindi na maulit. Oo. Anyway, diyan, no, maliban sa iyong pamilya, meron bang nangyayari din na gathering, no, para sa mga Pinoy na nasa Taiwan, no, after ng New Year na, or mabibigyan ng pagkakataon for the celebration? Ang mga Pinoy, marami silang gatherings, mga birthdays, marami silang activities sa mga Pinoy, kagaya ngayon, 10 days silang bakasyon sa factories. Ang mga nasa galaan. Okay. Mga basketball, marami silang gatherings. I see. Ako nga, may pa-order nga ako ng worth of 10,000 na pagkain eh. Kailangan gawin ko yun bukas. Kailangan kong magluto bukas para sa Pilipino na basketball yun. I see. So, ang mga Championship niluluto game. nyo, same, mga Filipino food din. Yun. Panay Filipino food. Okay. Sige, anyway, no, nakuha na namin yung time nyo ngayong umaga, Ma'am Shen. But of course, nagpapasalamat kami. May gusto ka bang batiin at sabihin sa mga Pinoy at mga kapamilya mo na rin na dito sa Pilipinas ngayong celebration po ng Chinese New Year? Go ahead po. Sa lahat ng ating mga kababayan, sa Chinese New Year, ang tradition nila, Kong Shi Fa Chai, Sinyang Kuala. Ibig sabihin nun, Happy New Year and may all the blessings will be upon to you. Yun lang makakaya ko sa lahat-lahat na ng mga Pilipino. Sana magkaroon tayo ng masaganang bagong taon. Okay.